Sa mahiwagang lupain ng Silestria, matatagpuan ang kahariang Luminara. Isang lugar na masigla, payapa, at pinagmumula ng liwanag para sa buong bayan. Pinamumunuan ito ng makatarungan at mapagmahal na mag-asawa, sina Haring Dalisay at Reyna Liwayway. Sila ay hinahangaan hindi lamang dahil sa kanilang matalinong pamumuno, kundi dahil na rin sa kanilang tapat na pagmamahalan na nagsilbing inspirasyon sa buong kaharian. Biniyayaan sila ng dalawang anak na babae, si Nevia at si Nerina. Si Nevia, ang panganay, ay kilala sa taglay niyang kagandahan, kabaitan at mapagkumbabang puso. Palabati siya, maunawain at laging tumutulong sa mga nasasakupan ng kanilang kaharian. Mahaba ang kanyang buhok na tila sinag ng araw, at ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng bituin sa gabi. Madalas siyang makita sa plaza, tumutulong sa mga matatanda o naglalaro kasama ang mga bata. Samantalang si Nerina, ang bunso, ay matalino, mapanuri at mahilig magbasa ng mga lumang aklat sa silid-aklatan ng palasyo. Siya ay may maitim na buhok at matalim ang mga mata. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, nararamdaman niyang tila mas pinapaboran at minamahal ng lahat, pati ng kanilang mga magulang si Nevia. Unti-unti naugat sa kanyang puso ang inggit at kalungkutan na hindi na maipalabas o maibahagi kahit kanino. Sa tuwing may mga pagdiriwang sa kaharian, si Nevia ang laging sentro ng pansin, pinupuri ng mga magulang at mamamayan. Minsan, sa isang marangyang piyesta, nagpakitang gila si Nerina sa pag-awit ng isang lumang awitin. Ngunit, tila walang nakapansin at agad na bumalik ang atensyon kay Nevia na nag-abot ng tulong sa mga mahihirap na bata. Madalas, si Nerina ay tahimik lamang na nanonood mula sa sulok. Pinipigilan ang mga luhang nagpapantang bumagsak sa kanyang pisngi. Bakit? Tila ba ako'y laging nasa anino ni Nevia? Madalas niyang tanong sa sarili. Habang lumilipas ang panahon, ang damdaming ito ay lumalim at nagdulot ng galit at sama ng loob kay Nerina. Sa kanyang pag-iisa sa silid-aklatan, natagpuan niya ang isang lumang aklat na naglalaman ng mga sinaunang mahika. Mahika ng dilim na kayang sumaklaw sa liwanag. Tuwing gabi, lihim siya nagsasanay. Pinabayaan ang dating hilig sa musika at tula. Dahil sa tindi ng kanyang hinanakit, pinag-aralan niya ang mga lihim ng kadiliman hanggang maramdaman niyang lumalakas ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga palad. Isang gabing maulan at kumikidlat, nilapitan ni Nerina si Nevia sa hardin ng palasyo. Buong hinanakit na winika, "Sa pagbabalik ko, kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa iyo, Nevia. Sisiguraduhin kong ang magiging pamilya mo ang magdurusa sa lahat ng hinanakit na ginawa mo." At sa isang iglap, naglaho si Nerina at iniwan ang malamig na sumpa. "Tuwing mag-aaway ang mga anak mo, unti-unti kang manghihina, Nevia, hanggang sa mawala ang lahat ng liwanag mo." Lumipas ang mga taon, naging reyna si Nevia matapos pakasalan si Haring Adamus ng Folgoria. Si Adamus ay kilala sa tapang, talino
at pagmamahal sa bayan. Sa kanilang pagsasama, naranasan ng Luminara ang pinakamatagal na panahon ng kasaganaan at kapayapaan. Ngunit sa isang digmaan sa hangganan ng Folgoria at Luminara, matapang na hinarap ni Adamus ang kalaban para iligtas ang bayan. Matapos ang matinding labanan, siya ay sugatan at nagbalik sa palasyo na may iniindang sakit at pagod. Naging mas tahimik at mapagmuni-muni. Nagkaroon sila ng 7 anak. Bawat isa ay may natatanging personalidad at kapangyarihan. Si Agnos, ang panganay, taglay ang kapangyarihan ng apoy, matikas, palaban, at minsan mayabang. Siya ang unang sumasalag sa anumang panganib. Mahilig siyang mapakitang gilas at madalas mainit ang ulo. Ngunit malalim ang pagmamahal sa pamilya. Sa bawat away, siya ang unang sumisigaw at huling nagpapatawad. Si Sulyao, ang ikalawa, taglay ang enerhiya ng araw at kakayahang maghatid ng sigla at pag-unlad. Siya ay likas na lider, mabilis mag-isip at mahilig magplano. Madalas silang magtalo ni Agnos, lalo na pagdating sa pamumuno at direksyon ng pamilya. Si Kentara, ang ikatlo, may kapangyarihan ng tuwa at katalinuhan. Siya ang tagapagpatawa at tagapag-ayos ng gulo. Palaging may solusyon sa bawat problema, ngunit madalas napapagod sa dami ng responsibilidad. Si Emeralda, ang ika-4, may kapangyarihan ng paghilom at pakikipag-ugnay sa kalikasan. Tahimik, mapag-aruga, at mahilig mag-alaga ng halaman at hayop. Siya ang sandigan ng mga kapatid kapag may sugat sa puso o katawan. Si Demalan, ang ika-5, may kakayahang kontrolin ang tubig at hangin. Malalim mag-isip, mahilig mag-isa sa tabi ng ilog, at kadalasan ay tagapamagitan kapag may hindi pagkakaunawaan. Siya ang nagpapakalma sa alitan ng magkakapatid. Si Navius, ang ika-6, taglay ang karunungan at talino ng sinaunang panahon. Mahilig magbasa, magplano, at magbigay ng payo. Siya ang madalas na tagahanap ng solusyon sa bawat pagsubok ng pamilya. At si Liliana, ang bunso, may kakayahan sa sining at musika na nagdadala ng pag-asa at ligaya. Siya ang inspirasyon ng lahat. Tahimik, ngunit puno ng pangarap at imahinasyon. Habang lumalaki ang magkakapatid, lalong lumala ang epekto ng sumpanin ni Rina. Sa bawat tampuhan, sumbatan at paligsahan, unti-unti nangihina si Reyna Nivea. Sa una, iniisip niyang normal lang ito. Ngunit napansin niyang sa bawat sigalot, parang may bahaging liwanag na nawawala sa kanyang katawan. Dumalas ang kanyang paghahilo at minsan ay hindi na siya makabangon mula sa kama. Ang kanyang mga anak, abala sa kanilang mundo, ay hindi agad napansin ang paghina ng kanilang ina. Dumaan ang mga araw, si Reyna Nivea ay pilit na nagpapalakas. Nagkukunwaring masigla sa harap ng pamilya. Ngunit tuwing gabi, tahimik siyang umiiyak sa tabi ni Haring Adamus, na ngayoy palaging nakaupo malapit sa bintana. Nagmumuni-muni sa mga nangyaring digmaan at sa lumalalim na sugat ng kanyang katawan at kaluluwa. Samantala, si Nerina ay palihim na nagmamasid mula sa madilim na kastilyo sa gilid ng Silastria. Nakikita niyang
unti-unti nang lalamig ang liwanag ni Reyna Nivea habang tumitindi ang sigalot ng 7 anak. Ngunit kahit siya ay natutuwa, may kirot pa rin sa kanyang puso. Ramdam niyang lumalalim ang kanyang pag-iisa. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig niyang umaawit si Nivea ng lumang kanta ng kanilang kabataan. At kahit puno siya ng galit, hindi niya maiwasang maalala ang masasayang araw na sila'y magkasama. Dumating ang gabi ng bagong buwan. Habang mahimbing ang tulog ng luminara, nagising ang buong palasyo sa sigaw at kaguluhan. Pinakawala ni Nirina ang hukbo ng mga anino. Malalaking nilalang na lumunod sa liwanag ng kaharian. Si Haring Adamus, bagaman mahina pa rin mula sa sugat, ay pilit na hinarap ang mga anino upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang bunsong anak na si Liliana na nakalugmok sa gilid ng mataas na tore. Takot na takot habang papalapit ang isang anino. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Haring Adamus at tinulak si Liliana palayo. Ngunit siya mismo ang nahulog mula sa tore. Gamit ang brush na pintura, gumuhit si Liliana ng isang malaking nilalang na sasalo sa kanyang amang hari. Dahil dito, nakaligtas si Haring Adamus. Sa gitna ng dilim, naglaban si Nivea at Nirina sa gitna ng bulwagan ng palasyo. Ang una nilang pagtama ng kapangyarihan ay parang lindol. Nagniningning ang liwanag ni Nivea habang bumalot ang malamig na usok ng dilim ni Nirina. Tinawag ni Nirina ang mga anino para palibutan si Nivea. Ngunit sa bawat pag-atake, ginamit ni Nivea ang kanyang liwanag upang ipagtanggol ang sarili. Bakit mo ito ginagawa, mahal kong kapatid? Hindi ba't dati tayo magkasama sa liwanag? Sigaw ni Nivea habang umiilaw ang buong paligid. Dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng hinanakit ko. Hindi mo naintindihan ang sakit na naramdaman ko. Sagot ni Nirina sabay bugso ng itim na kidlat mula sa kanyang mga palad. Nagpalitan ng mahika ang magkapatid. Liwanag laban sa dilim. Sa bawat salpukan, nararamdaman ni Nivea ang lumalalim na panghihina. Sa kabilang dako, ramdam din ni Nirina ang bigat ng kanyang galit na tila bumabalik na sa kanya mismo. Habang sila'y naglalaban, nakikita ng magkakapatid mula sa taas ng palasyo ang matinding labanan. Nahati ang magkakapatid. Si Agnos at Suliao nagtatalo kung paano tutulungan ng ina. Si Gintara umiiyak. Si Emeralda yakap-yakap si Liliana. Si Dimalan at Navios ay tahimik na nagdarasal sa tabi ng ama. Sa isang iglap, nagpadala ng ilusyon si Nirina. Pinakita sa magkakapatid ang lahat ng takot, hinanakit at galit na matagal nang tinatago. Dito, muling sumiklab ang mga dating alitan at nagsigawan ang magkakapatid sa gitna ng kaguluhan. Hindi sila nagkasundo at piniling harapin si Nirina isa-isa. Unang hinarap ni Agnos si Nirina. Pinaikot ang apoy sa paligid niya. Ngunit nilamon lamang ito ng anino ni Nirina at itinapon si Agnos palayo. Sumunod si Suliao. Napakawala ng liwanag at enerhiya. Ngunit ginawang pananggalang lang ni Nirina ang mga anino at tinamaan si Gintara. Dahilan upang magkasagutan
at magtalo muli ang magkakapatid. Sinubukan ni Gintara na patawanin at iligaw si Nirina gamit ang ilusyon ng tuwa at liwanag. Ngunit tinawanan lang siya ni Nirina at kinulong sa bola ng dilim. Si Esmeralda ay lumapit. Nilapatan ng hilom ang sugat ni Agnus at Gintara. Ngunit tuwing lumalapit siya kay Nirina, natutuyo ang mga halaman at bulaklak sa paligid. Palatandaan ng lakas ng kadiliman. Si Dimalan ay napakawala ng hangin at tubig upang pahupain ang dilim. Nagulat si Nirina sa kakayahan ni Dimalan, ngunit hindi ito sapat na talunin si Nirina. Tinakpan ng anino ni Nirina ang lahat ng ulap at ibinagsak si Dimalan sa lupa. Si Navios, gamit ang karunungan, ay sinubukan itong talunin sa pamamagitan ng mga sinaunang orasyon. Ngunit bawat orasyon ay binaliktad ni Nirina at ginamit laban sa magkakapatid. Si Liliana, sa kabila ng takot, ay nagbinta ng mga kawal ng liwanag gamit ang kanyang kapangyarihan sa sining. Ginamit rin niya ang kanyang kapangyarihan sa musika sa unang pagkakataon. Ngunit nilamon lamang ang mga ito ng itim na ulap ni Nirina. Muli na naman ang talo ang magkakapatid. Hindi na nila alam ang gagawin. Ngunit sa bawat pagtatalo nila, mas lalo lamang lumalakas si Nirina. Dahil habang sila ay nagtatalo, lalong humihina si Reyna Nivea. Nakita ni Nirina ang panghihina ng liwanag ng ate niya at tumawa. "Tingnan mo, Nivea, sumuko ka na. Wala na ang liwanag mo." Ngunit sa gitna ng pagod at lungkot, narinig ng magkakapatid ang tinig ng kanilang ina. "Mga anak, tandaan ninyo, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at pagmamahalan." Nagalit si Nivea sa mga sinabi ng kanyang kapatid at napakawala ito ng malakas na mahika na siyang naging dahilan ng pagpanaw ni Reyna Nivea. Sa sandaling iyon, napansin ni Gintara ang pagluha ni Liliana at unti-unti nagsimulang maglapitan ang magkakapatid. Nagkatinginan sila at sabay-sabay na naghahawak kamay. Pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan: apoy, liwanag, tuwa, paghilom, katahimikan, karunungan, at pag-asa. Ilang sandali, nabuo ang isang napakaliwanag na sinag na bumalot sa buong luminara. Isang liwanag na sumaklaw sa dilim ni Nirina. Sa pagputok ng liwanag, naglaho ang magkakapatid at yun rin ang hudyat ng pagkatalo ni Nirina. Ngunit sa langit ng Celestria, sumilay ang unang paghari. Ang bawat kulay ay sumisimbolo sa natatanging katangian ng magkakapatid. Pula para sa tapang ni Agnus, kahel para sa sigla ni Suliao, dilaw para sa tuwa ni Gintara, berde para sa pag-aaruga ni Esmeralda, bugaw para sa katahimikan ni Dimalan, indigo para sa karunungan ni Navios, at lila para sa pag-asa ni Liliana. Mula noon, ang baghari ay naging sagisag ng pagkakaisa at pagmamahalan sa luminara. Sa tuwing ulan, muling lilitaw ang makukulay na arko sa langit. Paalala sa lahat na kahit may hindi pagkakaunawaan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at pagmamahalan. At sa bawat saling lahi, patuloy na ikinukwento ng mga tao
ang alamat ng 7 magkakapatid na sa kabila ng selos, lungkot at alitan, nanaig pa rin ang liwanag ng pamilya, pagmamahalan, pagkakaisa at pag-asa.